Today, brothers and sisters, i-explain ko sa inyo na why I can't get a girlfriend as today. At i-explain ko sa inyo kung bakit, okay? Sa anong alamin muna natin kung ano ang ano ko ng istorya ko. Bali, nag-looks-maxing ako at sumusunod sa Diyos. Tapos na-realize ko na hindi na ako magkaka-girlfriend, nababalisa ako. Tapos ano na mangyayari sa akin, hindi na ba ako magiging dapat. Kasi kapag wala akong asawa, mapapahamak ako. Manunood ako ng mga kahalayan. Tapos hindi na ako magiging dapat sa Diyos dahil sa kahinaan ko sa laman na nagkakagusto ko sa babae. So, bali nag-hallucinate ako, nakakita ako ng mga pangitain na nagpapakita ng may pag-asa pa. Alright? So, ang nangyari, mga brothers and sisters, na sa tingin ko maging aral sana sa atin to, na ang Diyos ang nagbibigay ng asawa. Okay? Kaya dapat sumunod muna tayo sa Diyos bago niya tayo bigyan. Okay? At at base sa mga hallucination ko, mga pangitain na nakita ko ng ng mga pangitain, bali natatawa lang ako kasi ano pinagpili ako ng Diyos, okay? Kung ano yung magiging, sino yung makakatuluyan ko. Alright, nakakatawa pero alam niyo na kung sino-sino kayo, mga sister. Kaya yung nag-hallucinate ako, nakakita ako ng mga pangitain na ito yung yung nakita ko, okay? Yung pinapili ako ng Diyos kung sino yung makakatuluyan ko. Bali, alam niyo to kung sino-sino kayo, mga sister. Si Stella yung pag-ibig, at pag-ibig si Stella, at si Sis Margie ay kaalaman. At si Sis Janelle yung pag-asa. Na nakakatawa pero alam niyo kung sino-sino kayo, kilala. Alam kong kilala niyo ko. Okay. Huwag kayo sanang madidismaya, okay? O kaya mababasted kasi pinapili ako ng tatlong babae, tatlong sister na sino ba ang makakatuluyan ko. Tapos yung pang-apat, yung Diyos, okay? Bali, yung Diyos, yun yung pinakil na, kung Diyos yung pinili ko, magiging bating na ako. Tapos yung Diyos na yung magiging asawa ko. Bali, may spiritual na na ibig sabihin nun. Alright? Kasi kapag bating ka, malaki yung ganti mo sa langit. Alright? Ito yung summary, okay? Si Stella yung pag-ibig, si Sis Margie yung kaalaman, si Sis Janelle yung pag-asa. Tas ang Diyos, kung bating man ako, ang Diyos. Okay? Apat. Okay? Bali, ang pinili ko ay si Sis Janelle yung pinili ko, okay? Ang pag-asa, okay? At ang sabi ng Diyos, excellent choice, okay? Kasi kailangan natin ng pag-asa sa panahon natin, okay? Dapat may pag-asa ako, di ako susuko, okay? Kaya pinili ko si Janelle kasi siya yung pag-asa, okay? Ang totoo ay hindi talaga ako in love, okay, kasi si Janelle, okay? Bali, ang siguro sa hinaharap pa, alright? Kasi ganito yung utos ng Diyos. Hindi ako in love kasi ganito. May natandaan akong utos ng Diyos na nababasa sa unang Korinto 7:27 na natatali ka baga sa asawa, huwag mong pagsikapang ikaw makagalab. Ikaw bagay kalag sa asawa, huwag kang humanap ng asawa. At ang paliwanag dito ay kung kailangan ikaw muna ay maging makadiyos muna. Alam ko sa sarili ko na hindi pa ako subok. Kasi si Sis Janelle ay hindi rin subok. Alright, bago kami magkatuluyan dapat bali kami dapat parehas kaming sa Diyos, okay? Ganito sabi ni Kuya Daniel na paano mo gusto mo mabait na asawa, okay?
dapat ikaw mismo maging mabait din. Okay? Kaya inuuna ko sa sarili ko na magpakabait, bali magpakabanal, nagpa-practice ng self-improvement, magpapapogi. Kasi alam ko naman talaga na gusto ko ni Sis Janelle kasi pogi ako, gano'n naman talaga. At ang tunay na pag-ibig ay ano na tawag dito, hindi yan basta-basta nakukuha lang na kasi kapag gano'n na kapag nangligaw ka, bigla na lang tutuwad sa'yo at bigla gano'n, hindi ka matututong ano, wala kang pag-ibig nun, okay? Kung basta sasagutin ka na lang ng babae, siyempre kailangan mo munang paghirapan, okay? At ito yung ano, yung sana nga matupad ito sa kay Sis Janelle at sa akin na ito yung ugali ng ano, ng mabait na asawang babae. Alright? Na mababasa sa Kawikaan ano, Kawikaan 31 hanggang 31, mahaba kasi to eh. Yung talata na to tungkol sa mabait na asawa. Sana matupad to. Bali complete package na to na ganito. Di lang binasa ni Brad Eli ng buo, pero babasahin ko sa inyo ng buo, okay? Ito. Gis, okay? Isang mabait na babae, sino ang makakasumpong sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa sa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa, ang, ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya ay hindi pagkukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanyang hindi kasamaan lahat ng mga karayaan ng kanyang buhay. Pasensya na bulol-bulol ah. Siya'y humahanap ng balahibo ng tupa at lino at ginagawang kusa ng kanyang mga kamay. Alright? Siya'y parang mga sasakyan dagat ng kalakal na nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa malayo. Siya'y bumabangon naman na samantalang gabi pa at nagbibigay ng pagkain sa kanyang sambahayan at kanyang gawain ay sa kanyang alilang babae at kanyang minamasdan ng bukid at binibili sa pamamagitan ng kanyang kamay na ay nagtatanim siya ng ubasan at binibigkisan niya ang kanyang mga balakang ng kalakasan at nagpapalakas ng kanyang mga bisig. Kanyang minamalas ang kanyang kalakal at ay pinabang ng kanyang ilaw at hindi namamatay sa gabi. Kanyang tinatangan ang kanyang mga kamay ng panulid at ang kanyang mga kamay ay humawak ng panglahabi. Ginagawad niya ang kanyang mga kamay sa dukha o inabot niya ang kanyang mga kamay sa mapangailangan. Hindi niya ikinatatakot ang sambahayan sa niebe sapagkat buong ang iyang sambahayan ay nakapakanamit ng mapula. Okay? Gumagawa siya ng ganang kanya ng unang verda ng kanyang pananamit at mainam na kayong lino na kayong kulay ubi. Kanyang asawa ay kilala sa pintuang bayan pagkat siya ay naupo sa kasamahan ng mga matanda ng lupain. Gumagawa siya ng mga kasuotang kayong lino at pinagbibili at binibigay na mga pamigkis sa mga mangangalakal, kalakasan at kamahalan ng niyang suot at ang kanyang tinatawanan ng panahong darating. Bali masayahin tong babaeng ito. Binubukan niya ang kanyang bibig ng may karunungan. Ibig sabihin may matalino tong babaeng ito. At ang kanyang kautusan ay kagandahang loob. At ang kanyang dila, okay, maganda yung sinasabi, okay. Ang kanyang tinititigang mabuti ang kanyang tinitignan mabuti ang lakad ng kanyang sambahayan at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. Ibig sabihin masipag tong babaeng ito. Nasisibangon ng kanyang anak at tinatawag siyang mapalad, gayon din ng kanyang asawa na pinagpupuri siya na nasasabi, marami anak na babae na nasisigawan na may kabaitan, ngunit ikaw ay humihigit sa kanilang lahat. At ang lingap ay pagdaraya at ng
At lingap ay mandaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay siya ay pupurihin. Bigyan ninyo ng bunga ng kanyang mga kamay at puyin siya ng kanyang gawa ng pintuang bayan. Alright, ang hindi sabi sa talatang ito na nasa 30, lingap ng mandaraya ang kagandahan ay walang kabuluhan. Alright, ibig sabihin, hindi it doesn't matter na kung maganda ba itong babaeng ito. Basta't meron siyang traits na masipag at natatakot sa Panginoon, ay mapupuri itong babaeng ito. Alright. Alam ko naman na hindi naman ganun kagandahan si Janelle, okay? Kasi kung siya yung pinili ng Diyos para sa akin, syempre papaboran din ako ng Diyos na na sana naman magustuhan ko siya, okay, kahit di naman masyado kagandahan. Kasi kapag nagtiwala ang Diyos sa tao, alright, hanapin ko lang yung talata sa AI ha. Alright. Ang talata na kung di nananampalataya ang iba, wala hanapin ko lang yung talata na kasi hindi ko alam. Kaya ang Diyos. Hanapin ko lang. Hebreo. Ay, hindi. Ano nga ba yun? Mas pasensya na po. Na ano ko. Kung ang alright. Kung ang di pananampalataya. Alright na ano ko lang na hindi ko lang nahanap yung talata. Ayun na talata. Nahanap ko na. Roma 10:33, okay. 3:3. Roma 3:3, okay. 3:3 hanggang 4. Anong kung ilan na hindi nagsisimpalataya, ang pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga ba sa pagtatapat ng Diyos? Ibig sabihin ng kung nananampalataya ang Diyos na sisisiyan yung makatuluyan ko, ibig sabihin totoo yung pananampalataya ng Diyos na mangyayari at mangyayari. Alright? Kasi kung nanampalataya ang Diyos sa akin na kaya kong bumuhay ng pamilya, ibig sabihin, totoo yung pananampalataya na yun, mangyayari at mangyayari yun. Mga brothers and sisters, ganun din kapag naghahanap kayo ng asawa kasi totoo ang pananampalataya ng Diyos. Naniwala ang Diyos sa akin na kaya kong maging mabuting asawa. Naniwala din yung Diyos kay Sis Janelle na kaya niyang maging mabuting asawa para sa akin. Hindi sapat yung kunyari wala man nananampalataya na ang daming galit sa amin o bakit ba Sis Janelle yung pinili mo, ano naman, pangit naman yan. Or may mga sis na nagagalit kasi bakit daw si Sis Janelle. Ang ano ko, ito yung pangontra ko na talata, nanampalataya yung Diyos sa amin Wala ka nang magagawa doon. At alam ng Diyos yun na kami talaga na magkakatuluyan, ganun, di ba? Alright. At bali, nakaka-cringe naman to. Bali, binag ko to ng parang, parang hindi naman kami close. Alright, wala naman kami. Alright, nakaka-cringe naman ito. Kaya, kasi yung totoo talaga, ang pag-ibig ay, it takes time, alright? Hayaan niyo muna akong magsumikap. Hayaan niyo muna si Janela yung sumikap. Hayaan niyo muna kaming dalawa ay magbanal muna bago magsama kasi ganito. Alam kong naririnig niya ako sa espiritu, nakaka-cringe to, no? Pero ang pag-ibig, it takes time, alright? Mabuti sa kabataan na,
maghirap muna, right, habang kabataan pa ako. Mababasa sa panaghoy, di ko na ayun, panaghoy, or mababasa sa panaghoy, right, 3:27 hanggang 29. Alright. Mabu Mabuti nga sa tao ang magpasan ng pamatok sa kanyang kabataan. Maupo siyang mag-isa, tumahimik sapagkat kanyang iniatang sa kanya. Sumabasog siya sa alabok at gayoy magkakaroon siya ng pag-asa. Sakto, pag-asa. Kasi Janelle yung pag-asa, di ba? Kaya mabuti sa akin kabataan ko na na magpasa ng pamatok, maghirap, syempre lilingapin ko siya, 'di ba? Magpapagod ako, alright? Pati rin siya, si Sis Janelle, lilingapin niya rin ako. Kaya magpapasan kami ng pamatok, okay? Hindi ko alam kung nakaka-cringe to, natatawa kayo, okay? Kasi kapag nag-aasawa ka, hindi naman puro tawa lang okay? Nakaka-cringe ito kasi hindi naman kami close, okay? Naririnig niya ako sa espiritu. Pero pero hindi naman puro yung pag-aasawa, hindi tawa Alright? Ecclesiastes 2:2, babasahin ko na lang sa screen kasi mahirap mahanap sa Biblia. Aking sinabing tungkol sa tawa, ito'y ulol at kasayahan, anong magagawa nito? Alright? Maigi rin na paminsan-minsan naluluha ka, ganun, may mga pagsubok. Alright, naniniwala ako na kahit na hindi naabot ni Sis Janelle yung naabot ko, sa ngayon hindi pa niya naaabot, alam ko, sa yung pag-ibig ba, the word, sa 7 essentials ng pananampalataya, ah, pa, kagalingan, kaalaman, pagpipigil, pagtitiis, kabanalan, mabuting kalooban sa kapatid at pag-ibig. Bali, kahit na hindi pa niya naaabot yung pag-ibig pa na pace, okay? Naniniwala ako kaya niyang maabot yun. Kasi ang Diyos kaya niyang baguhin yung puso ni Sis Janelle, okay? At alam ko na nakaabot na ako sa pag-ibig, okay? Alam ko na ng kahulugan ng pag-ibig kasi bali 7 essentials ng pananampalataya. Sa tingin ko, si Sis Janelle ay nag-uumpisa pa lang bago niya ma-reach yung kasakdalan na ng pag-ibig. At naniniwala ako kaya ng Diyos na baguhin ang puso niya. Sa Ezekiel 36 hanggang 37, alright, 36 hanggang 26, okay. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ng mga batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. At ilalagay ko ang aking espiritu sa loob niyo at palalakarin ko kayo ayon sa aking palatuntunan at inyong ingatan ang aking kahatulan at isasagawa. Alright? Naniniwala ako kayang baguhin ng Diyos yung puso ni Sis Janelle, okay? It doesn't matter kung makasalanan ba siya o may mga kasalanan man in the past. Naniniwala ako pinatawad na ng Diyos yun, okay? Huwag nang uulit, Sis Janelle, okay? Nasa mga kasalanan mo, pinatawad na ng Diyos yun. Alright? At sa kalagayan ko naman na binata, utos sa akin na maging mapagpigil, alright? Hindi ako masyado sabik, okay, sa kanya kasi nga hindi nga ako in love alright, siguro it takes time, alright, matagal pa na panahon, okay, na pagsisikapan ko muna, okay, magsisikap muna ako sa buhay, may pag-asa pa po mga kapatid, huwag niyong iwawala yung pag-asa, magkakajowa at magkakajowa din kayo at ako, okay, kaya nga lagi kong sinasabi sa quote ko bago matapos ang video na ito na it's not over until you win your crush. So look max to your potential. Yun yung lagi kong sinasabi, okay?
Kasi kapag nagpapapugi ka, nagsusumikap sa buhay, maano mo eh, ma-appreciate mo eh, ma-appreciate din ni Sis Janelle yung mga effort ko. Kasi pwede ka naman mangligaw habang nagpapapugi ka, habang nagsusumikap. Nakikita niya yon, okay? Alam ko, ang daming camera. Dito, kinakamera ako ng mga anghel. Alright, alam kong nakaka-cringe. Pati pag CR ko. Alright, kinakamera ako ng mga anghel. Alam ng mga, alam po ng Diyos na nagpipigil ako kasi hindi naman ako palaging nagmamasturbate eh. Bali, kailangan ko ring magpigil, okay? Alam kong nakikita nila ako kung ano man yung gawin ko, okay? Kaya nakaka-cringe, kaya dapat mag-ingat din ako ng mga dapat kong gawin, okay? Magpakita ng halimbawa sa inyo. Siguro ang lakas ng trip ng anghel, no? Pati kapag nag-CR ako, kinakamera ako, no? Pati isip ko nababasa nyo eh, no? Siguro nga naabot ko na yung naabot ng pag-ibig ni Kristo sa sangkatauhan. Naging katulad na ako ni Kristo. Kasi nababasa sa talata na naging panoorin ka, yung mga apostol. Anong talata nga yun? Talata na ano? Naging panoo ang talata na ang mga apostol ay naging paano o ng mga tao at anghel. Alright, tingnan natin yung talata, okay? Unang Korinto. Alright. Pali natupad sa akin to pag matuwid ka, okay? Malay nyo, matupad din to sa inyo. Pag naging matuwid kayo, bali kaamerahan din kayo ng mga anghel, okay? Nakikita niyo ako sa isip, okay? Unang Korinto, hindi ko alam, basta hindi ko naman pinapakuhulugan yung Biblia. Bakit ako lang, okay? Bakit ako lang yung kinakamerahan ng mga anghel? Siguro may gustong halimbawa sa akin. Kasi sa panahon ko, sa panahon ng MCGI, sa pamumuno ni Kristo, siguro ako yung tinalaga na bilang maging halimbawa ni Kristo na makikita nyo sa mga pangitain, sa mga panaginip, makikita nyo ako. Bali, ito yung yung talata. Unang Korinto 4:9 na sapagkat iniisip ko na pinapalitaw ng Diyos kaming mga apostol na kahuli-hulihan sa lahat, na lahat ng mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panoorin na sanlibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Alright, nangyari din sa mga apostol na kinakamerahan sila, alright, ng mga anghel, kaya nakikita ng mga tao sa pangitain yung mga apostol. Ganun din yung nangyari sa akin. Kinakamerahan ako ng mga anghel. Bali, parang palabas, okay? Bali, magandang palabas, comedy, romance, horror, pati action, lahat. Alright, kaya ang ganda ng palabas na inano sa akin, alright? Itrato mo yung buhay mo ng parang palabas na parang si Spider-Man na ililigtas si Mary Jane, okay? Ganon din yung kalagayan ko na magsusumikap ako sa buhay at para magkatuluyan kami si Janelle, okay? Alam kong nakaka-cringe na hindi naman kami close, di naman kami nag-uusap. Actually, mas nakakakilig nga yun eh kapag hindi nagpapansin tapos hindi nag-uusap. Hindi katulad ng mga tagalabas na ang kulang na lang ay maghalikan sila sa harap ng mga tao. Alright? Nang wala sa di nagpapaalam sa magulang. Alright, nagka-casual sex, di naman nakakakilig yun, okay? Mas nakakakilig kapag hindi kayo nagpapansinan. Tapos nagbabatian lang. Alright, alam kong adventurous yung buhay na ganun, okay? Mas nakakakilig yun, okay? Mas nakakakilig kapag yung bagay pinaghihirapan mo, okay? Kasi kapag yung babae bubuka ka na lang sa'yo nang walang kahirap-hirap na hindi ka matututong mangliligaw, alright? Alam kong gusto lang ako ni Janelle kasi pugi ako at
ang kulang na lang sa akin ay magsumikap sa buhay. At di ko naman sinasabing gustong-gusto niya ako kasi ang totoo, hindi naman kami nagpapansinan kaya hindi naman siya in love sa akin, hindi rin ako in love sa kanya. Siguro kung pinagtagpo talaga kami na kami talaga, okay? Ang mangyayari yun, okay? So, sa tingin ko hanggang dito na lang mga brothers and sisters. Ito yung reason why I can get a girlfriend kasi kailangan ko muna magbanal. Kailangan ng sis Janelle magbanal. Alright, bago maging kami. Alright, nakakatawa lang kasi bakit ganun parang siguradong sigurado ka bro kasi pag yun Diyos yung nagtawag dito. Ang pinagsama ng Diyos hindi dapat paghiwalayin ng mga tao. Alright, siguro ganun na masusumikap muna ako sa buhay, okay? Magsumikap din si Sis Janelle sa buhay, okay? Ah, uh, bali tuparin mo yung hula, okay? Alright, kasi mampapangasawa ni Cristo negra, okay? At negra din si Janelle pero hindi ako si Cristo. Hindi, bali ginawang halimbawa lang ako ni Cristo, okay? Halimbawa ako ni Cristo, hindi ako si Cristo, okay? Ah, sa, siguro, di naku-confuse nga ako ba si Cristo o hindi. Ano lang ako, naku-confuse lang ako. Naniniwala ako si Kristo nasa langit kasi buong pagpapakumbaba na ayokong makipantay sa Diyos. Alright, makapangyarihan ng Diyos. Alright, papantay ako sa Diyos, hindi nagpapalalo, hindi magiging antikristo ako kapag rename ko na ako si Kristo. Sana nga maintindihan niyo mga brothers and sisters. At sana matupad yung hula na si Kristo ay makakapag-asawa ng negra. At hindi ako si Kristo, okay? Halimbawa lamang ako ni Kristo, okay? Ay may pag-asa pa po. It's not over until you win your crush. So look max to your potential. See you in the next video. More videos to come, one at a time with God willing.